Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, hatid sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines, ang huling bahagi o pagwawakas ng nobelang pinamagatang Immortal. Nasaan na ang baril na ibinigay sa iyo ni Baldo, Ador? Sir, ito po, lagi pong nakatago dito sa baywang ko. Ito, ayan. Bakit hindi mo gamitin yan laban kay matandang Jabla kapag naramdaman mong masama ang balak niya sa iyo? Unahan mo na. Ano? Papatay ako, sir? Bakit hindi pwede? Kung ikaw naman ang papatayin nila, patas ang buhay ngayon. Kung papatayin ka ng kapwa mo, pumatay ka rin, lumaban ka. Ano, sir? Duwag ka kung hindi ka lalaban. Halika, puntahan natin si matandang Jabla at ang buwaya. Sir, wala na po sila. Ano? Sigurado ka bang magkasama ang matandang yon at ang buhaya? Yun po ang alam ko, sir. Sir, sa'yo no. Sa'yong tumatawa, sir. Ayun. Saan nanggaling ang tawa na yon? Doon po, sir. Lumilipad na sa sir. Ayun. Lumilipad nga.
Ganyan ang kapangyarihan ni Matandang Diablo. Oh, ay akala ko hindi pala. Yung saya niya. Kung bakit siya nakakalipan yun ang dahilan, sir. Parang hindi ako makapaniwala. Pero kitang-kita ko, lumilipad si Matandang Diablo. Anong klaseng nilalang ang babaeng yan? Ay, sir, pataas na siya, sir. Pataas na siya, sir. Oo, naglaho na. Oh, Talagang, Diablo ang babaeng yon, Ador. Alagad ng demonyo. Nasaan ang buhaya? oo nga po pala, sir. Nasaan na kaya ang buhaya? Si Aris itong tumatawag. Ador! Sir? Si Aris itong tumatawag. Ayaw kong sagutin. Ikaw ang makipag-usap. Ano pong sasabihin ko, sir? Tanungin mo kung nasaan si Carmina. At kapag tinanong kung narito ako, sabihin mong wala ako. At hindi mo alam kung nasaan ako. Opo, sir. Masama akong tao at ama. Pero pinipilit kong ituwid ang sarili ko para sa mga anak namin ni Olivia. Naligtas na si Ivana mula sa kamatayan ng Mar. Pinakinggan ang ating mga dasal. Masaya po ako, Ninong. Buti na lang at pareho po kami ng dugo. Nananatili pa rin siya sa recovery room. Kung maaari lang po sana, hindi na ako aalis dito sa ospital. Ano? Opo, Ninong. Babantayan ko siya hanggang sa makalabas siya rito sa ospital. Paano kung may sasabihin ng mami mo? Matutuwa rin po si Mami kapag nalaman niyang ligtas na po si Ma'am Ivana. Tatawagan ko po siya. Sandali. Tumatawag si Dalia. Dito ka lang, Amar. Lalabas muna ako para sagutin ang tawag. Parang spaceship ba, Dalia? Hindi po, sir. Tao ang na-identify na lumilipad. Tao? Opo, sir. Ano po ang gagawin nyo? Ako na mismo ang aalam kung ano talaga yan. Hindi mo ba tinignan ang monitor? Bantayan mo ang monitor, Dalia. Sige, bye. Atasan ko si Amar na magbantay dito sa ospital. Uuwi muna ako sa bahay. Ilagay mo ang mga kuko mo sa bulsa ng aking saya, Alipot. Nakabalik na tayo sa mundong sinasakupan ng tao. Ito na ang huli at ultimatum ni Reyna Hadesa. Kailangang magtagumpay sa huling pagkakataon. Buhay man o patay, ihandog natin kay Reyna Hadesa ang buto ng immortal sa mortal. Mahigpit ang utos ni Sir Artemis. Nabantayan ko si Ma'am Ivana. Narito siya sa private ward at muling nakakatulog. Hindi ko siya nakausap. Hindi ko siya iiwan. Ayon sa doktor, unti-unti nang bumabalik sa normal ang lakas at kalusugan ni Ma'am Ivana. Kailangan na lang niyang magpalakas. Nasaan na kaya si Ninong? Tumatawag si Ma'am Dalia. Hello? Amar, bibiyahin na si Sir Artemis. Mapanganib ang pupuntahan niya. Kailangan kanya. Magmadali ka sa rooftop. Sige. Kung ganun, ibibilin ko muna si Ma'am Ivana sa nurse.
paalis ng sasakyan ni Ninong. Ninong Artemis! Hintayin niyo po ako! Sasama po ako sa inyo! Oh, ano yung sinabi po nyo, sir? Nakontak ko na ang magaling na developer. Gagawin kong eco park ang farm na to. Narinig mo ang sinabi ko, Ador. Sir, maliwanag, sir. Narinig ko ka, sir. Sandali. Si Aris. Sasagutin ko na lang. Hello, iho. Ano ang sinabi mo? Hindi. Ang ibig kong sabihin, walang makakapasok sa farm. Sabihin mo sa mga naghahanap sa akin, wala ako dito sa Pilipinas, ha? Basta, ganun ang sasabihin mo, iho. Bye. Sir. Maghanda Ano ka, Ador. Aalis tayo mula sa rest house. Hindi na sana kita isasama, Amar. Kung hindi mo sinabi na pinapunta ka ni Ivana. At siyang nagsabi na sasama ka sa akin. Amar, yun na yun ang sinabi ni Dahlia na lumilipad. Ha? Ano kaya yun, Ninong? Gamitin mo ang teleskopyo, Amar. Opo, Ninong. Dapat sana'y lumapag na kami sa lupa. Pero bakit biglang may sasakyan sa himpapawid na tila sumusunod sa akin? Ihahanda ko na ang aking sandata. Babariling ko yan kapag lumapit. Ayan na! Ang lakas ng sasakyang sinasakyan nila. Pero basta't mapuruhan ko lang. Sayang, hindi ko tinamaan. Ito pa! Mintis na naman. Mabuti pa'y pataas pa ako. Sakto kapag bumaba na sila. Yun, pataas na. Paputukan mo, Amar. Eto na. Hindi ko natamaan, Ninong. Huwag kang tumigil. Kailangan nating mahuli sila. Pero kung maaari, huwag natin sila patayin. Paano kung mapatay tayo? Hindi tayo basta mapupunteriya dito sa sasakyan natin. Nandiyan na. Papuputukan ko na. Ang bilis. Dagdagan ko pa ang bilis ng sasakyan natin para makahabol tayo sa kanya. Natamaan ko. Hindi na siya masyadong makalipad. Yan ang pagkakataon para huliin natin siya. Ihanda mo ang lambat. Opo, Ninong. Ayan, ihagis mo kapag kaya na. Ngayon na! Nasapol sa lambat. Hindi na siya basta makawala dyan. Ayun, gumagalaw. Gumagalaw ang matandang babae. Totoo po, Ninong. Nasira ang lambat. May lumitaw na buhaya. Amar, masama ito. May kapangyarihan ang babaeng yon. Akala ko ang buhaya. Pero
Tingnan nyo, Ninong. Ha? Sumakay ang matanda sa likod ng buhaya. Bababa na sila, Amar. Bumaba na. Sundan natin sila. Kahit saan pa sila lalapag. Sir! May lumilipad na buhaya, sir! Ano? Papunta dito sa farm, sir. Ayun, nasa taas ng puno. Ano po kayo para makita nyo, sir? Sir! Ha? Buhaya yun. Buhaya, sir. Papalito na sa farm. Magtago na kayo, sir. Tara! Hoy, Ador! Hintayin mo ako! Mag-iingat ka, Amar. Malapit lang dito ang pinaglapagan ng buhaya. Ay, akala ko'y mahuhuli na natin, Ninong. Sir! Sir! Ha? Sir, hello! Ano yun, Amar? Ang tao. Kinagat ng buhaya. Doon sa bandang yun. Susundan natin siya, Amar. Opo, Dali. Ninong. Halika! Bilisan mo, Amar. Sir! Sir Artemis! Sir Ganon! Si Amigo Gadon ang tinatangay ng buhaya. Opo, sir! Mamatay ka na, dayuhan. Umiwas ka, tao! Natamaan. Amara ko! Mamamalay na ako! Amar! Ayun! Bumagsak na ang buhaya. At ikaw, hindi ka na makagalaw dyan. Ikaw na matanda. Huwag mo na akong patayin sa bala. Mamamatay rin ako. Sasabihin ko, immortal ang batang yon. Ay pinalad na lumaki. Pinabayaan ka nila. Mabuhay ang lahi mo. Sir, bumagsak na ang matandang dabla. Ninong! Napatay ko na ang buhaya! Buhay si Sir Gadon! Kung ganun, dalhin natin siya sa ospital. Kahit ikaw, tao, may sugat ka. Ano po ang pangalan ko, sir? Maaari na po kayong umuwi, Ma'am Ivana. Yun po ang sabi ng doktor nyo. Oo. Maayos na ako. Pero hihintayin ko sina Atotemes at Amar. Paparating na si Riani. Ipinaalam ko ang kalagayan nyo rito sa ospital. Napakabuti mo. Gusto kong makita si Riani. Narito na ako, Ivana. Artemis. Oh, Akala ko kasama mo si Amar. susunod na sila. Sinabi kong darating din siya rito. Gusto ka raw niyang makita, sir. Narito na po ako, Ma'am Ivana. Kumusta na po kayo? Nasaan na si Riani, Amar? Nasa labas pa po, Ninong. Parating na po. Mabuti. Gaya ng sinabi ko sa'yo. Mahalaga ang sasabihin ko sa'yo, Amar. Sa inyong tatlo. Ikaw, si Ivana, at si Riani. Totoo. Walang lihim na di nabubunya. Gayon pa man, masayang masaya ako para sa inyo, Sir Artemis. Ma'am Ivana,
Lalong-lalo na sa lahat. Sa'yo, Amar, anak ko. Uulitin ko, Riani. Patawarin mo sana ako. Kung inilihim ko ang tungkol kay Amar. Hindi ko alam kung paano ko magpasalamat sa'yo. Naintindihan kita, Sir Artemis. Sa totoo lang, noon pa, na hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman dahil sa pagiging malapit ninyo ni Amar. Ma'am Ivana, isahuli ko na sa inyo ang inyong anak. Wala kang isusuli sa akin, Riani. Dahil anak nating dalawa, si Amar. Opo, Mami. At maswerte ako at dalawa na ang mami ko. Masaya ako para sa inyong tatlo. At ngayon, panahon na para babalik ako sa pinanggalingan ko. Naging parte ka ng buhay ko sa kabila ng iyong pagiging kakaiba. General Artemis, panahon na para bumalik ka sa iyong mundo, sa mundo ng mga immortal. Hindi kayo makakalimutan habang buhay ako, Ivana. Amar, ikaw ay isinilang na mortal. Ngunit hindi maikakailang may dugo kang immortal. Masaya po akong isinilang bilang tao, Daddy Artemis. Dahil kaya ng sabi nyo, anumang oras, maaari akong maklakbay sa impapawid. Sandali lang. Si Dahlia. Hello, Dahlia. Saludos, sir. Nakalapag na po ang sasakyan ni Dr. Wise na susundo sa inyo. Sige. Darating na ako diyan. Amar, ipamana ko sa'yo ang sasakyang panghimpapawid. Manatili iyon sa rooftop ng ating bahay. Ha? Iiwan po nyo ang sasakyan nyo, Ninong? Oo. Magagamit mo yon kasama sina Mami mo Ivana at Mami mo Riani. Anumang oras na gusto nyo akong makita. Diyan nagtatapos, mga kaibigan, ang nobelang pinamagatang Immortal. Binagyang buhay ng mga artista natin sa radyo na sina Cora Niero Chungson, Loida Gobiangan Bugnot, Connie Anungos, Geraldine Disumala, Marvin Marquez, Johnny Quintila Alasas, Liti Astudillo Aquino at Lubimin Aquino. Sound Master Johnny Mar. Musical scoring Jimmy Garbin. Isinulat at nobela ni Liti Astudillo Aquino at sa direksyon Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelit Artist and Talent Center Drama Productions, hatid sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio Bumbo.